Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Awitan ng Panginoon sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, patuloy tayong inaanyayahan ni Jesus na manampalataya sa Kanya. Kahit na sinasabi ng ibang mga tao na laos na ang salita ng Panginoon o masyado itong mahirap unawain at sundin, itinuturo ng inang simbahan na ang kaaway ay nasa ating paligid at nanunukso na tanggihan natin si Jesus bilang sinugo upang ipagkasundo tayo sa Diyos Ama. Manalangin tayo ngayon na magpatuloy tayo sa pagpapatotoo sa Panginoon sa ating buhay. Aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa ating banal na pagdiriwang. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mga Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa'y kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarhal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos hari ng langit, Amang makapangyarihan. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanuluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoon
Jesucristo, kasama ng Espiritu, salwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming kahilingan, na sa iyong patnubay ay iyong kinalulugdan ang aming mapag-isipan, at sa iyong pag-aakay, ang mga ito ay aming magampanan. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Nawalay mula sa kalooban ng Diyos ang unang lalaki at babae nang suwayin nila ang utos ng Diyos. Ngunit kahit sa kabiguan, gumawa pa rin ng paraan ang Diyos para sa kanyang mga pinakadakilang nilikha. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Pagkakain ni Adan ng bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako nang marinig kong kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad." Tugon niya, "Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" Tanong ng Diyos. "Bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin." Tugon niya, "Bakit mo naman ginawa iyon?" Tanong ng Diyos sa babae. "Mangyari po, nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain." Tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, "Sa iyong ginaway may parusang dapat, natangi ikaw lamang ang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawad, at alikabok ang dapat na pagkain. Kayo ng babae, laging mag-aaway, binhimot, binhinyay, laging maglalaban. Ito ang tudurog ng ulo mong iyan, at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ng atin pong itutugon, sa piling ng poong Diyos may pag-ibig at pagtubos. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinghi, pagkat ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sayo ay matakot.
sa piling na buong Diyos, may pag-ibig at pagtubos sa piling na buong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sabik along naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay ihit pa sa sirenong naghihintay na pagsapit ng umaga. Sa piling ng buong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa piling ng buong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang naghahanda sa sino man ay tumubos. Ligtas ang Israel, yaong kanyang mga hirang, iligtas niya sila sa kanilang kasalanan. Sa piling ng buong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa piling ng buong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa kabila ng mga paghihirap ng katawan, nananatiling malakas ang loob ni San Pablo dahil sa paniniwala niya sa muling pagkabuhay ni Kristo. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sinasabi sa kasulatan, nagsasalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya. Bunga ng gayong diwa, sumasampalataya. Nagsasalita rin ako sapagkat ako may sumasampalataya. Sapagkat nalalaman ko, ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Hesus, ay siya ring bubuhay sa aking kasama niya, at magdadala sa inyo at sa akin sa kanyang piling. Ang lahat ng pagtitiis ko ay sa kapakanan ninyo upang sa pagdami ng mga nakakatanggap sa kaloob ng Diyos, lalo namang dumadami ang magpapasalamat at magpupuri sa Kanya. Kaya't hindi ako pinanghihinaan ng loob, bagamat humihina ang aking katawang lupa. Patuloy namang lumalakas ang aking espiritu. Ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas ko ngayon ay magbubunga ng kaligayahang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakapako sa bagay na hindi nakikita. Hindi nakikita sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita. Ngunit walang hanggan ang bagay na hindi nakikita. Talos natin na kapag nasira ang toldang tinatahanan natin ngayon, ang ating katawang lupa, tayo'y may tahanan sa langit, hindi nasisira, isang tahanang ginawa ng Diyos, hindi ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat.
ay itinampok, sa Kanya tayo dumulog. Kasamaan ay natapos. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pag-uwi ni Jesus kasama ang kanyang mga alagad, muling nagkatipon ang napakaraming tao. Ano pat hindi man lang makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Nang mabalitaan ito ng kanyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang kaunin siya sapagkat ang sabi ng mga tao, nasisiraan siya ng bait. Sinabi naman ng mga eskribang dumating mula sa Jerusalem, inaalihan siya ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ito ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Kaya't pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinhaga, paanong mangyayaring palayasin ni Satanas si Satanas kapag naglaban-laban ang nasasakupan ng isang kaharian, hindi mananatili ang kahariang iyon. At kapag naglaban-laban ang magkakasambahay, hindi mananatili ang sambahayang iyon. Gayon din naman, kapag naghigmagsik si Satanas laban sa kanyang sarili at naglaban-laban ang kanyang nasasakupan, hindi magtatagal at darating ang kanyang wakas. Walang makapapasok sa bahay ng isang taong malakas at makaagaw ng kanyang ari-arian, maliban gapusin muna niya ang taong iyon, saka pa lamang niya malulooban ang bahay na iyon. Tandaan ninyo ito, maaring ipatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan at panlalait nila sa Diyos. Ngunit ang sinumang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Ang kanyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman. Sinabi ito ni Jesus sapagkat ang sabi ng ilan, inaalihan siya ng masamang espiritu. Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila'y nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Noon na may maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus at may nagsabi sa kanya, nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid. Pinatatawag kayo. Sino ang aking ina at mga kapatid? Ani Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika, ito ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang sinumang tumalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Mga kapatid, sa linggong ito, ang ating tema ay isa sa mga controversy na dinanas ni Jesus sapagkat may mga taong hindi siya kilala. Usually, pag sa lugar natin o kilala ka ng mga tao dahil doon ka isinilang, pero kapag ng ibang bayan ka o nagtrabaho ka sa ibang lugar, ang pagkakilala sa iyo ay ganun pa rin. 'Di ba? Hindi nila alam kung ano na yung pagbabago o pag-unlad na nangyari sa iyo. Kaya maraming tao, yung mga sa
buhay natin na nagda-down sa atin. 'Di ba? Sapagkat hindi alam, siguro marahil ang alam lang sa atin ay yung pinagdaan nating hirap sa buhay, pero yung pag-unlad nga, sabi ko kanina, ay hindi nakita o hindi nalaman anong pa ang nangyari sa atin. Kaya nga, may mga kinikilala tayong tao kapag sumikat sa ibang bansa, doon natin kinikilala. Pero kapag dito lang sa atin, di ba? Parang nakakalungkot. Kahit na tayo, ano yung madadama natin? Even Jesus experienced these things. Siya mismo, no? Yung kanyang mga kababayan, alam na siya isang anak ng karpentero, anak ni Maria, kapatid, actually walang kapatid si Jesus noon ang tinatawag na kapatid, yung kanyang mga pinsan, yung kanyang mga kasama sa bahay, yan. 'Di ba? Pero kung titingnan natin, nag-iisang anak si Jesus ni Maria. So sabi nung sa ating ebanghelyo, nariyan ang inyong ina at mga kapatid. So, unang-una, sino nakakakilala sa atin? Ang ating pamilya. 'Di ba? So sila ang nakakaalam kung paano tayo lumaki, paano tayo nagbago, paano tayo umunlad. Pero pilit pa rin ng mga tao na hindi nga tayo kilala na i-down tayo. Kaya si Jesus, nang ito ay kanyang makita at malaman sa mga tao na ganoon ang pagkakilala sa kanya, even though na maraming nakakita ng kanyang mga himala, mga nakanig sa kanyang aral, no? Ito yung mga taong mababaw ang paniniwala o pagsampalataya sa Diyos. Kasi marami, yung iba nga, yung mga bulag, pipi, bingi, lumapit kay Jesus kasi nakilala na nila si Jesus. Tayo, mapalad tayo sapagkat kilala natin si Jesus. Pero hindi lang pagkilala kay Jesus ang kailangan. Yung unang-una, yung ating tema ngayon, tamang-tama, pag-unawa, pakikinig, at pagkukusang loob. Kasi maraming nakakaunawa, pero nahihinto lang doon. Naintindihan nila. Yung iba nakikinig lang din, pero hindi rin nauunawaan. Siguro kung maunawaan mo, that's the time na pwede ka nang magkusang loob o gumawa ng mga paraan na naaayon, no? Sa nakikita mo o naiisip mong magandang gawain. Pero ito'y magkakaugnay sapagkat kapag tayo'y nakinig katulad ng pagbasa ngayon, nakinig tayo, dapat naunawaan din tayo. Kaya nga yung mga nagbabasa, di ba? Hindi lang isang beses mong babasahin. Kahit na kaming pari, binabasa namin lalo na ang Ebanghelyo at nagninilay-nilay muna, saka lang kami nakakapag-isip kung paano namin palalawakin o para maintindihan yung Ebanghelyo sa araw na ito. So ganun siguro ganun ang aking training, di ko lang alam sa iba, pero alam ko, ganyan ang tinuro, para ang mga taong nakikinig ay maunawaan, later on ay magkusa ng gumawa ng mabuti. So, ang experience ni Jesus ay nakakalungkot. Kasi tayo nga, parang na ano yung ating damdamin, nababagbag yung ating damdamin, nalulungkot tayo. Kung sino pang itong mga taong inaasahan nating magtitiwala sa atin ay dinadown tayo. May mga taong ganyan. So, don't worry. Ibig sabihin, yan ay normal. Normal meaning na may mga taong ganon na ipapakita sa iyo, no? Di ba nga yung first impression, kung taga-lugar ka nga, hindi maganda yung pakita mo, so hanggang tumanda ka, ganon ang pagkakilala sa iyo. Siguro ganon din ang nangyari kay Jesus. Pero merong mga sigurong lugar, kahit na yung kanyang sa Nazareth, ay merong hindi rin naniwala, kaya minsan hindi na siya gumawa ng mga himala sapagkat ang mga tao ay hindi naniniwala sa kanya. So, pero hindi naman namimili ang Diyos o si Jesus kung sino ang kanyang pupuntahan, kung sino ang noong lugar ang kanyang dadaanan. So ito ay naayon sa kanyang misyon, alam niya
no? Sa isang tingin lang, alam niya kung ano ang nasa kalooban natin. So ngayon ay siguro isang aral sa atin o pinahayag sa atin ng ebanghelyong ito, no? Unawain natin, unang-una pakinggan natin ang salita ng Diyos. Pero minsan nga hindi natin pinapakinggan ang salita ng Diyos. Narito na sa ating mga pagbasa, ayan ang salita ng Diyos. Halos paulit-ulit, taon-taon. No, ang dami niyan. So ang dami nating pakikinggan, ang dami din nating susundin. No? Pero dapat nakalagay na yan, nakatimo sa ating isipan kung ano yung mga aral o utos ng Diyos. Kasi sa atin yan, para kay kang magulang na nag-uutos sa isang bata. Pero sabi nga, gusto ng Diyos na mapabuti, no? Tayong lahat. Pero tayo ay minsan sumusuway sa Diyos. Maraming sumuway sa Kanya at hindi nga kinalala. Yun na ang mas masama. Hindi kinalala, pati na ang gawa ng banal na Espiritu. Di ba? Last time pa lang, natin yung the Trinity. Di ba? Importante. Ang alam lang, kilala lang nila ay si Jesus. But still, kahit na si Jesus ay hindi nila pinahalagahan, hindi nila pinaniniwalaan. Pero meron pa tayong banal na Espiritu. Sabi nga, ang kasalanan sa banal na Espiritu ay mas mabigat. No? Hindi mo na siya kinilala, hindi mo pa siya ipinagbunyi o ipinangalandakan. No? Kaya nga, most people tumatawag sa banal na Espiritu. Yan. No? Kasi kapag tinawag mong banal na Espiritu, andyan din ang pagkalinga ng Diyos at ni Jesus. So, isang mahalaga yung ating natutuhan ngayong araw na ito na in spite of everything, mga challenges, problema sa buhay natin, dapat harapin natin. No? Hindi yung iiyak ka lang, Father, kasi iniwanan po ako. Di ba? O Father, sinaktan po ako. Kung ano man yan, ialay mo yan sa Diyos. No? Kasi si Jesus nga, pinako na sa krus, pero still, no? Dahil sa ating kasalanan, hindi sa kanyang kasalanan, ayaw nating magbuhat ng ating sariling krus. Ipakita natin sa Diyos, kaya nating buhatin ang ating krus, pasanan ito, tanggapin na tayo ay nagkasala. Gusto nating magbalik loob sa Diyos. Hindi lamang tuwing Holy Week ang pagbabalik loob. No? Pero yan yung importanteng panahon. Pero ngayon, kahit na ordinary days, kailangan ipakita pa rin natin sa Diyos na tayo ay nakikinig. No? Tayo ay nakakaintindi o unawa ng kanyang mga salita. Saka tayo makakapagkusang loob na gumawa ng mga mabuti. Pero kung wala yung tatlong bagay na iyon, hindi tayo makinig, hindi tayo maniwala o umunawa, hindi rin tayo magkikusang loob na gumawa ng mabuting bagay. Sana mga kapatid, alalahanin natin lahat ng mga paghihirap ng Diyos, pagsasakripisyo ng Diyos. Tayo naman ang magpakita ng sakripisyo kahit nakakaunti lang. May pakita natin sa Diyos ang pagmamahal natin sa Kanya na handa tayong tumanggap ng ating pagkakamali na magbago sa ating sarili. Sana yung pagbabago na yan ay magpatuloy, hindi lamang sa araw na ito o susunod pang araw, sa lahat ng araw ng ating buhay, handa tayong magbago, handa tayong magtiis. Basta alam natin na ang Diyos ay nasa panig natin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sumasampalataya ako, Makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit,
naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa dakilang Ama upang patatagin ang pananampalataya natin sa Kanyang anak upang magpasya tayong gawin ang kalugod-lugod sa Kanya. Sabihin natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawang ipahayag ng Santo Papa, mga obispo, mga pari at diakono, ang mabuting balita ng buong kalakalan, ng buong kagalakan at katapatan. Manalangin tayo. Masigasig nawang tuparin ng mga namumuno sa pamahalaan ang kanilang tungkulin sa mga mamamayan at iwasan nawa nila ang mapagpanukala at magpatupad ng mga batas na yumuyurak sa buhay at dignidad ng mga tao at kalikasan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Talikdan nawa ng kabataan ang kultura ng kayamanan, materialismo, kamatayan, kasinungalingan, at pangmadaliang kasiyahan. At magpatupad at matagumpayan nawa nila ang kagandahan ng kapayakan at mga espiritual na bagay at mga espiritual na bagay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Magsumikap nawang higit ang mga relihiyoso at relihiyosa sa mababahagi ng salita ng Diyos at pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, pakinggan mo ang iyong mga anak na pinagbubuklod mo sa banal na Eukaristiya. Naway lumago sila sa pag-ibig mo sa tulong ng anak mong si Jesucristo na naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpaswalang hanggan. Amen. Magsiupo po. Ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo buong puso ko. Lahat ay biyayang aming inampun
lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo at kalugdan ang paglilingkod ng aming ginagampanan upang ang aming inihahain ay iyong marapatin at ang aming pag-ibig at ang iyong pag-alabin sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpaswalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw'y aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin ang kasalanan at kamatayang aming pasanin ay binalikan niya upang kami palayain at may tampok sa iyong liningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman, kami iyong tinatawag upang makasapit sa iyong liwanag bilang mga angkang may tungkuling maglahad sa iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaysa na mga anghel nagsiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati at langit at lupa, Hosanna, 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 sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Sa Ama naming banal, ikaw ang bukal na tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya iyon sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya.
sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus naming mahal, iligtas mo kami tanan. O Jesus naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pangidapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 At sa tagubilin ni Kristo sa atin, malawagan tayo ng buong pananalig sa ating Amang nasa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa
Manamin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpaswalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Ngayon ay magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Meron Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mawakas Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway at magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpaswalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyo ko kayo habang ginagawad ang pagpapala. Ama naming mapagpala, ipadamo mong ikaw ang kapiling ng mga bumubuo ng iyong bayan. Ipagkaloob mo sa amin araw-araw ang aming mga kailangan upang sumapit kami sa buhay na para sa amin iyong inilaan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpaswalang hanggan. Amen. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo ay manaog nawa at mamalagi sa inyo magpasawalang hanggan. Amen. Tapos ng ating misa, humayo kayo sa kapayapaan na taglay ang pag-asa at pananampalataya sa Diyos. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,